Halo-halo time! Tikman nating muli ang mga ipinagmamalaki nating mga Pilipino na halo-halo. Dito sa Esperanza, sa Sultan Kudarat, sa Mindanao, nakahilera ang 28 stalls ng halo-halo. Di pa naman po nangyayari po dito sa amin sa halo-haluan. Yung nag-aagawan po kami ng customer. Kasi pag yung suki mo talaga. Dahil industriya na ang paghahalo-halo rito tuwing buwan ng Abril, ipinagdiriwang nila dito sa Esperanza ang kanilang halo-halo festival. Taon-taon, gumagawa sila rito ng giant halo-halo na pinagsasaluhan ng mga residente kung saan kanya-kanya silang salo gamit ang baso at pichel. Dito lamang sa Esperanza, ninyo makikita sa buong Pilipinas na magkakatabi ang iisang negosyo. Si Virginia, mag-aapat na dekada na ang kanyang halo-halo business. Nagsimula ako nagtinda ng halo-halo noong 1986. Ang sikreto kung bakit daw sila binabalik-balikan ang kanilang nag-uumapaw na mga sahog na ang ilan homemade. Yung ingredients ko laging bago araw-araw. Binibili namin sa public market tapos kami ang nagluluto. Mula ube, minatamis na saging, pati na toppings na mani. Binabulang puta para sa lusong, para bayuhon, para makuha ang apanit. May sahog ding sariwang prutas, avocado, buko at pinya. Siyempre masustansya kay prutas, ma'am. And to top it all off, gumagawa si Nanay Virginia ng leche flan na hindi bitin dahil sa laki ng mga tipak. Nilalagyan din nila ito ng toppings na mani mula 50 to 70 pesos. Ito ang pinakamasarap sa lahat na halo-halo dahil marami ang ingredients, kompleto. Very creamy, ma'am, kasi nga may mani po. Kada araw, nakapagbebenta raw sila ng 200 na halo-halo. Dahil dito, napagtapos ni Nanay Virginia ang kanyang mga anak, pati na mga apo. Naparenovate na rin niya ang kanilang bahay at nakapagpundar ng sasakyan. Malaki ang naibigay ng halo-halo.